Paano kung ang sekreto sa isang matatag, mapayapa at mabunggang buhay ay wala sa mas maraming pagsisikap kundi sa pananatiling konektado? Paano kung magbago ang lahat kapag tunay mong naunawaan ang ibig sabihin ng pananatili kay Kristo? Sa isang mundong puno ng presyur, mga pang-abala at patuloy na paghahangad ng higit pa, maraming tao ang nagpapakahirap sa pagsisikap na umunlad, makamit ang higit pa at ayusin ang kanilang buhay ng mag-isa. Ngunit sa Juan Kabanata 15, ipinakita sa atin ni Jesus ang isang kakaibang paraan. Hindi niya sinasabing, magsikap ka pa, ang sabi lang niya, manatili ka sa akin. Simple lang yan. Pero ano nga ba ito? Ang madalas na pagdadasal at pagbabasa ng Biblia ay sapat na ba o may mas malalim pa? Alamin natin ang kahulugan ng manatili kay Kristo base sa Juan Kabanata 15. At sa pagtatapos ng post na ito, mauunawaan mo kung paano lubos na mababago ng iisang katotohanan ito ang iyong pang-araw-araw na buhay, ang iyong panloob na kapayapaan at ang iyong relasyon sa Diyos. Una, ang konteksto kung bakit nagsalita si Jesus tungkol sa pananatili sa isang lugar. Bago natin bigyang kahulugan ang salitang manatili, mahalagang maunawaan muna kung kailan at bakit ito sinabi ni Jesus. Ang Juan Kabanata 15 ay bahagi ng mga huling salita ni Jesus sa kanyang mga disipulo ilang sandali bago siya ipinako sa krus. Ang sandaling ito ay matalik, apurahan, tatlubang personal. Alam niyang iiwan niya ito ng pisikal. At anong kanyang binibigyang diim? Ang koneksyon. Sa Juan Kabanata 15 talata 1, sinabi niya, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga." Ang imaheng ito ay hindi basta-basta pinili. Sa lumang tipan, ang Israel ay madalas na tinutukoy bilang puno ng ubas sa Awit 80, mga talata 8 at 9 at sa Isayas Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 7. Ngunit ang Israel ay hindi nagbunga ng mabuting bunga, kaya naman sinabi ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas." Siya ang pinagmumulan, siya ang buhay. Siya ang dapat na maging kaugnayan ng Israel at ng buong sangkatauhan. Pagkatapos ay inihaharap niya ang mga disipulo at tayo kasama sila bilang mga sanga. Juan, Kabanata 15, talata 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." Yan ang pinakabuod ng mensali. Ang puno ng ubas ang pinagmumulan ng buhay. Ang mga baging ay lubos na umaasa sa kanya. Ang bunga ang nakikitang resulta. At ang pangunahing katotohanan ay, ang mga baging ay hindi namumunga sa pamamagitan ng dagdag na pagsisikap, nagbubuma sila sa pamamagitan ng pananatiling konektado. Ang alawa, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pananatili? Ang salitang bleiben ay nangangahulugang manatili, manirahan, magpatuloy, magpumilit. Hindi ito isang minsan ng aksyon, ito ay isang patuloy na relasyon. Sabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 15, versikulo 4, "Manatili kayo sa akin at ako sa inyo." Kung paano ang sangay di magbubunga malibang manatili sa puno, gayon din kalo malibang manatili sa akin. Pansinin ang di niya sabi. Hindi niya sinabing, "Gawan mo ako ng anuman" o "Kumita ka mula sa akin." Sabi niya, "Tumira ka sa akin." Ang pananatili ay di paglaban kundi pag-iral. Gaya ng teleponong naka-charge, kusa itong kumukuha ng kuryente. Nananatili lang itong konektado at sa sandaling maputol ito sa pagkakakonekta, magsisimulang maubos ang baterya. Yan mismong nangyayari sa espiritual na larangan. Kung mananatili tayong nakaugnay kay Kristo, tayo ay lalakas. Kapag tayo ay naghihiwalay, tayo ay nanihina, nababalisa at napapagod. Ang pananatili ay nangangahulugang mamuhay ng patulol na umaasa kay Jesus. Hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang sa oras ng panalangin, kundi araw-araw, paminsan-minsan. Pangatlo, kung bakit ang pananatili ay mahalaga at hindi opsyonal. Malinaw na ipinaliwanag ni Jesus sa Juan Kabanata 15, talata 5. "Ang sinumang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Malakas na pahayagiang, hindi konti, wala talaga. Kung walang kaugnayan kay Kristo, ang ating mga pagsisikap ay kulang sa espiritual na kapangyarihan, ang ating mabubuting gawa ay kulang sa walang hanggang epekto, at ang ating buhay ay kulang sa tunay na bunga. Kaya anong prutas nga ba ang tinutukoy ni Jesus? Sa Biblia, ang bunga ng pagkatao ay pag-ibig, kagalakan at kapayapaan gaya ng nasa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22-23. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ayon sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10 ay may epekto sa iba tungo sa katotohanan gaya ng paanyaya sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. At dito nakasalalay ang susi, hindi sa pilitan ng paggawa ng prutas,
Ito ang natural na resulta ng pananatili sa lugar. Wala kang makikitang baging na nahihirapan, nanginginig at natatakot na mamunga. Ito ay nananatiling konektado lamang at lilitaw ang bunga. Hindi mo maaaring pilitin ng kapayapaan sa parehong paraan. Tanggapin mo siya. Hindi ka nagdadala ng saya. Lumanak ito sa loob mo. Hindi ka nagkukunwaring mahal mo ko. Mangyayari ito kung mananatili ka. Pang-apat, paano kung hindi? Nagbabala rin si Jesus bukod sa pagpapala. Sa 1 Kapitulo 15 versikulo 6, kung ang sinuman ay hindi nananatili sa akin, itatapon siyang parang sangang nalalanta. Sila ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Hindi ito sinasabi para takutin ang mga tao, kundi para ipakita ang katotohanan. Ang isang naputol na baging ay wala nang pinagmumula ng buhay. Nalalanta ito. Sa buhay, parang itong matinding espiritual na pagkatuyo, pagkawalan ng pag-ibig sa Diyos, patuloy na pagkabalisa at pakiramdam ng pagkalayo o kawalan. Hindi laging dahil sa masamang gawa, kung minsan sadyang hiwalay ang isa at sinusubukang magkristyano ng malayo kay Kristo. At doon ang panganib. Maaring abala ang isang tao pero pagod sa espiritual. Maari kang maging aktibo nang hindi nakatigil. Kaya naman maraming beses na inulit ni Jesus ang salitang manatili sa Juan Kabanata 15 dahil alam niya ang ating likas na hilig. Magpapalaglag kami, maghihiwalay kami, sinusubukan naming harapin ang buhay ng mag-isa. Pero lagi niya tayong ibinabalik sa relasyon, hindi sa pagganap. Panglima, paano praktikal na mananatili kay Kristo ang isang tao? Kaya paano natin ito isinasabuhay sa pang-araw-araw na buhay? Paano ba manatili sa katotohanan? Narito ang mga paraan mula sa kasulatan. Ayon sa Juan 15:7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Ang pananatili ay nagsisimula sa pagpapanahan sa iyo ng salita ng Diyos. Hindi lang basta pagbabasa, kundi pagpapahintulot na hubugin nito ang iyong isip, desisyon at pananaw. Sabi sa Awit Kapitulo 119, versikulo 105, ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Sa halip na magpadalos-dalos, huminto at alalahanin ang katotohanan ng Diyos. Palitan ang mga kasinungalingan ng banal na kasulatan. Pangalawa, lumakad ng may pagsunod. Sabi sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang pananatili ay hindi pasibo, ito ay pagsunod dahil sa pag-ibig, hindi sa takot. Sa pagsunod sa Diyos, mananatili ka sa Kanya, susunod sa Kanyang loob at mararanasan ang Kanyang kapayapaan. Ikatlo, manalangin ng walang hanggan. Ang panalangin ay hindi lang listahan ng hiling, ito ay tungkol sa koneksyon. Sabi sa unang Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 17, manalangin kayo ng walang humpay. Hindi lang ito basta pagsasalita, kundi pagkilala sa presensya ng Diyos, pakikipag-usap at pagsangguni sa Kanya buong araw at pagtitiwala sa Kanya. Pang-apat, manapili sa Kanyang pag-ibig. Juan 15:9, kung paano ako inibig ng Ama, gayon din ko kayo iniibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Makapangyarihan yan. Ang pananatili ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo. Ito rin ang matatanggap mo. Nanatili kang makaugat sa katotohanan ito. Mahal ka. Tinanggap ka na. Pag-aari ka niya. Maraming tao ang lumalaban hindi dahil sa kawalan ng disiplina, kundi dahil nakalimutan na nilang mahal sila. Panglima, manatiling konektado sa ibang mga mananampalataya. Bagamat nakatuon kay Jesus ang Kabanata 15 ng Juan, binibigyang diin naman ng bagong tipan sa kabuuan ang kahalagahan ng komunidad. Sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24 hanggang 25, hinihimok tayong mag-udyok sa isa't isa, manatiling magkakaugnay at lumago ng sabay. Ang pananatili ay personal pero hindi kailanman nakahiwalay. Ang anim, ang resulta magbabago ang buhay. Kung mananatili ka kay Kristo, ang iyong buhay ay mababago mula sa loob. Sabi ni Jesus, mararanasan mo ang tunay na kagalakan. Juan Kapitulo 15, versikulo 11, sinabi ko ito para ang kagalakan ko ay mapasa inyo at malubos. Hindi ito damdamin lang, kundi malalim na kagalakan. Magiging makapangyarihan ang inyong dasal. Juan Kapitulo 15, versikulo 7, hingin ang anumang naisin at ibibigay ito. Bakit? Sa pananatili, ang iyong mga hangarin ay aayon sa loob ng Diyos.
Ang puso mo'y salamin ng sa Kanya. Ang buhay mo ay magbubunga ng pangmatagalan. Juan Kabanata 15, talata 16. Pinili ko kayo at hinirang upang humayo at mamunga, mga bungang mananatili. Nangangahulugan ito na ang iyong buhay ay may walang hanggang epekto, hindi lamang tagumpay kundi tunay na kahulugan. Sinasalamin ho ang kaluwalhatian ng Diyos. Juan Kabanata 15, talata 8. Ito ay para sa kaluwalhatian ng aking Ama na kayo'y magbunga ng marami. Ang pananatili ay hindi lamang para sa iyong kapakanan, ito ay nagsisilbing ihayag ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaya ano nga ba talagang ibig sabihin ng manatili kay Kristo? Nangangahulugan ito ng pananatiling konektado, hindi pakikipaglaban kundi pagtatagal, hindi pagsisikap kundi pagtitiwala, hindi pagpilit sa mga bunga kundi pagpapalago ng mga ito. Hindi tayo tinawag ni Jesus upang magisa nating pangasiwaan ng buhay. Tinawag niya tayo upang manatili sa Kanya. At kapag ginawa natin to, makakatagpo tayo ng lakas sa kahinaan, kapayapaan sa kaguluhan, kagalakan sa bawat panahon, at isang layunin na higit pa sa ating sarili. Ang buhay Kristiyano ay hindi binubuo ng pagsisikap, kundi ng pananatiling malapit. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang content na katulad nito.